Finally, dumating na nga itong in-order namin para dito sa wall ni Ate Clay. Ang tagal din kasi niya nag-decide kung anong gusto niya ilagay dito dahil wala nga silang headboard. 10 piraso nga yung in-order namin ito na kulay white. And nung pagkabukas nga namin, nagandahan kami sa quality kasi matigas talaga yung kahoy niya sa likod tapos makapal naman yung foam. And ang maganda dito, meron na siyang adhesive sa likod kaya dikit-dikit ka na lang. Ang cute nga nito kasi para silang malalaking OTAP. Binilang ko nga to kung tamang 10 pieces yung pinadala sa amin. May ibang seller kasi minsan kulang yung pinapadala. Nung tama naman at wala namang damage, tinesting ko na kung paano ko sila ilalagay. At nung nakuha ko na nga yung tamang arrangement sa kanila, dinikit ko na agad-agad. Napakadali lang talaga nito ikabit dahil nga meron na silang adhesive sa likod. Wala pa nga yatang 5 minutes tapos ko na sila ikabit lahat. Ito nga pala yung free na strip light na nakuha namin dun sa wall clock na binili namin para sa kwarto namin ni Tatay Chester. Naisip ko nga na dito ko na rin to ilagay sa kwarto ni Ate Clay. And katulad nitong OTAP na kinabit natin, meron na rin tong pandikit sa likod kaya ididikit nyo na lang talaga. Nung una nga, dito ko siya ikinabit papunta dun sa saksakan sa gilid. Kaya lang, ang pangit pala na nakalawit yung saksakan niya. Kaya tinanggal ko, tapos binaligtad ko yung pagkakabit kasi meron nga palang saksakan dun sa hanging cabinet ni Ate Clay. Pinalagyan ko na nga lang ng butas kay Tatay Chester to para hindi na naka-expose yung wire. At ang maganda pala dito, meron siyang remote control at pwede nyong iba-ibahin nga yung kulay nitong strip light. Pwede nyo rin siyang gawing blinking, pwede rin steady. So, depende sa mood nyo kung anong gusto nyong gawin sa kanya. At eto na nga yung itsura nung nakabit natin yung mga OTAP at yung strip light. O, di ba nagkaroon ng attitude yung kwarto ni Ate Clay from plain purple na wall, ayan, naging bonggang-bongga na siya.